kailangan mong kumita? Na-instill po kasi sa utak ko na kailangan talaga makahanap ako ng pera. Kasi At 11? kami, isang kahig isang tuka. Wala kami minsan makain. Ang dami namin, 'di ba? Nung mga time na 'yon, sapat lang yung kinikita ng tatay ko. Nag-OFW naman yung tatay ko pero hindi masyadong nagpapadala ng malaki. So yung mom ko napipilitan na basta konti po. Growing up, I wouldn't say kasi Miss Karen, I've lived a very, alam mo yung very poor na, we were poor, pero at the same time, yung mom ko naman, mangungutang yan, ganyan-ganyan. Kaya alam ko yung pangungutang, ang dami niya nautangan na pera, ang dami naming utang, kasi hirap kami sa pera. My parents had me at 19. So, wala sa kanila yung Family planning. family planning. There were social media probably before when they were 19, pero they were not knowledgeable enough. Okay. So probably that's why umabot po kami ng siyam. Tsaka mag-aaway yan sila pero that's their make-up. Naging open ka na naman dito di ba? That there is domestic violence in your house. In the past. Di ba? In the past. And usually, syndrome kasi talaga yan. It's really a cycle na And it never stops. that it never stops. And pag nagme-make up, usually, nagkakaroon ng bata. ng bata. Mm-mm. So, growing up, you witnessed that. Yes. And now, how did that affect you? I have a lot of traumas because of my childhood. And right now, you're talking to a better version, Shuvi. Of course, yeah. I'm a little bit healed po ngayon, Miss Cara. Pero if ako po to 3 years ago, di talaga. I was actually trying to just end my life. Ganun po yung hirap na binigay po dinanas ko. Because of the trauma that you witnessed. And I felt the pressure of sustaining or providing for my family po. And may tas na baka hindi ko kayanin, may mga doubts ako sa sarili ko. Ay baka hindi ko kaya maging breadwinner. Baka hindi ko kaya pag-iasa nila to sa lahat sa akin. Kasi kilala ko sila, iasa nila lahat to sa akin. Baka hindi ko kayanin. Kailan mo sinabi sa sarili mo na ako na ang magiging breadwinner ng family na to? 3 years na po ako sa industry and maraming, alam mo yun, klase-klase ng breadwinner. Ako kasi nung una, I considered myself as breadwinner kasi time by time I give. I give something. And then nung nag-start ako sa content creation, yun yung pinag-awayan namin kaya po ako napalayas kasi nakuha. Kinuha niya wala kasi akong ATM, wala akong ganon. So sa kanila dumadating yung pera na nakukuha ko from the brands, tapos nagagastos nila because of for our needs lang din. So yun yung time na bigay pa rin ako. Pero nung pumunta ako dito sa Manila, bigay pa rin ako. Hanggang sa na-realize ko ay naaabuso na ako. Nung naabuso na po ako, nag-cut ako. Pero I was still giving secretly sa mga kapatid ko kasi I know how it feels not having anything, especially when you're studying. Ayoko yun yung parang struggle mo na nga mag-aral, struggle mo pa yung pera pang-aral at yung pera baon, yung pagkain mo sa araw-araw. Ayoko nung ganun. As much as possible, kasi nadaranasan ko po yun nung nag-aaral ako sa college. Ayun, kasi kailangan ko. Kailangan mo? Oo, pang pagkain ko, pagkain ng pamilya ko.